natugunan mo yung reklamo ko na 4.9 billion. Ni isa wala kang pasabi. Ibig sabihin, naduduwag ka sa AFP. Na you are the Secretary of National Defense, naduduwag ka sa AFP. O malita-malita. Ha? Kaya, kung kayo ay kakampi ng Satanas, kakampi ng mali, manahimik kayo. Bakit? Lahat-lahat yan madadamay pag ako nagpaliwanag. Kaya, kung gusto niyo protektahan ang ating organisasyon, manahimik kayo. Sundin niyo ang batas. Para si Colonel Mitran, manahimik rin. Ganun lang kasimple yan eh. Pero habang iniipit niya ako, habang inigipit niyo ako, masisira ang organisasyon natin. Kasi hindi niyo ako pwedeng pigilan. Dahil karapatan ng individual ng Pilipino yung ginagawa ko. At hindi ako naduduwag na labanan ang maling sistema. Kaya masabi ko nga, nakikipagbasagan ako ng muka. Ha? Nakikipagbasagan ako ng muka. Para mabago ko lang ang sistema ng ating gobyerno. Di ba nung kabataan natin, ang tatapang natin, ang yayabang natin, I will not discuss enlisted personnel. I will discuss for officer. Nung tinyenti tayo, kayo mga nakaupo na general ngayon, ha? Kayo mga nakaupo na general, kasabayan namin kayo sa kabundukan. Because I was CAD 1991. In the age of 31 years old. Kaya mas nauna ako nag-retire sa inyo. Pero magkasabayan tayo ng tinyente sa kabundukan ang yamangan natin eh. Ang takot hindi mamatay. Sinasagupan natin mga politisyan noon. Eh bakit kayo naduduwag tayo sa kasaan ng politisyan na mali? Iyon challenge ko sa inyo ngayon. Nasaan ang yabang natin noon? Ngayon natatakot kayo, nandinervous kayo. Kausapin nyo lang si Colonel Mitran, naduduwag kayo. Bakit? Matakot kayo ma-implicate sa akin? Asan ang dignidad ninyo? Asan ang prinsipyo ninyo? It because of malita-malita in promotion, natatakot kayo sa akin makipagkita? May snappy salute sa mga ibang kabady ko na hindi nila ako kinahiya, hindi nila ako kinakatakutan kausapin kahit ma-implicate sila. So what? Kasi magkasama tayo dati. Tapos iilagan mo ako. Ano yung klase? Nasaan yung bayag? Sabi nga ni Colonel Mongaw, dala-dala ko ang bayag ko. PME 92, dala-dala ko ang bayag ko. And that is the officer. Di ba? Kahapon pumunta ko kay Colonel Mongaw, no, timing lang na nabutan ako ng oras. Kasi ang visitation kay Colonel Mongaw is 9 to 12 p.m. 12 noon. Then after that, 2 p.m. to 5. So, 12:20 ako dumating. So sabi ko, sunod na lang. Kasi may iba ako appointment. Please visit Colonel Mongaw. Kayo mga active, bakit kayo natatakot mag-visit kay Colonel Mongaw? Natakot kayo makonekta? Ano yun? Puro na lang mga negatibo ang isip natin? Mayroon tayong intelligence people. Kaya lang, walang intelligence pan. Walang intelligence pan. Mayroon tayong intelligence people, pero kulang sa intelligence pan. Paano sila makakilos kung walang pondo? Yung sweldo nilang gagamitin nila. At mangyari karamihan sa field dyan. Tanong yung mga intelligence. Ha? Hindi ko na lang isasabihin lahat yung mga kalokohan ng intelligence. Ha? It because intelligence operator nga sila pero walang pondo galing sa bulsa nila. Ha? Kayo mga kakampi, ang hirap kasi dito sa mga pulpul, banat sila ng banat, hindi nila inaalam ang background. So ilan yung officer na ganun ko? Officers and general. Huwag niyo akong subukan. Kasi nakahanda ako
sa consequences. Kaya kong labanan yan. Kaya kong labanan yan. Hindi ako naging officer na hindi ko dala ang bayag ko. Sabi nga ni Colonel Mungaw, PME 92. Mayroon binulong sa akin. Mga kababayan ko, lalo na sa military and uniform personnel, ang siga ngayon mga PME 92. Tandaan nyo yan. So nagkukumpit yan. Bahala na kayo mag-isip yan. Pero mga kababayan, sana naman ang mas mahalaga sa inyo yung samahan natin. Bigyan nyo ng puntos yung samahan natin. Hindi yung ngayon mo lang nakasama dahil siya ang boss mo, natakot ka na. Bakit? Kaya ngayon pa lang, kayo mga tenyente ngayon kayo mga tenyente ngayon sa field, yung pagkaangas nyo ngayon, dapat dalhin nyo hanggang maging general kayo. Hindi yung pagkaangas sa kakayan-kayanin nyo lang yung tao nyo. Hindi. As a whole, pati presidente. Di ba nung tenyente tayo, nilalabanan natin lahat ng mga congressman, gobernador So what sila? Di ba yung mga term natin? Yan ang term natin. So what sila? Mayor? Gobernador? Congressman? So be it. Pero pag papunta natin ng Lieutenant Colonel, nakagano tayo. Anong klase naman yan? Diyos ko. Ay, po. Sorry nagdi-discuss lang ako sa sama ng loob ko kasi marami sa atin na hindi dala ang bayag. Sabi nga, kay Colonel Mungaw, yung sisihiya na kinot ko lang si Colonel Mungaw. Dala niya daw yung bayag niya. Pero alam ko may negative kayong term na ginagamit kay Colonel Mungaw, hindi ko na lang banggitin. Pero kasama natin yan. Kabaraw natin yan. May pinagsamahan tayo. Huwag niyo ipagkanulo yung kasama natin. May pinagsamahan kayo Mali yun mga kaibigan. Mali. Mali. Kayo mga hiniral ngayon, kayo yung mga kasabayan ko. To include mga Philippine National Police. Hindi ko maintindihan Kaya nga, nakikipagbasagan ako ngayon. I want to change the system of the government. Especially the politics. Hintayin natin 2028? Ganon? Ang gusto natin? Paano kung dayain? 6 years na naman tayo maghihirap? 6 years na naman tayo magbabangayan? Tandaan nyo mga kaibigan, take note nyo, ilagay nyo sa kukuti nyo, ang nagpagulo sa bansa, tandaan nyo hindi kami. Ilagay nyo sa kukuti, hindi kami ang nagpagulo sa bansa. Si Pangulong Marcos ang nagpagulo ng bansa. Dahil kasi adik siya, wala siyang matinong pag-iisip. Lagi. Kasi lagi siyang nakahit-hit. Kaya nga, dami na, millions of challenge sa kanya to undergo hair follicle test. Ayaw niya, bakit? Kasi confirm. Sabi nga ni Atty. Vic Rodriguez pero hindi sa kanya kung nanggaling marami ng taong pinagdaanan. Hindi naman ganong halata na nakakuking si Kwan si Pangulong Marcos Yun, si Kwan, si First Lady, lagi nakangiwi ang kanyang Kwan. Nakangiwi. Yung mga adik pala, sa totoo lang, tingnan nyo, nung hindi sila nagda-drugs, hindi sila, ang gwagwapo nila. Kaya tama pala yung sinasabi ni Gerald Torre. Kaya lang, Gerald Torre, hindi ka dapat salita ng gano'n, Bakit?
Mayroon bang adik na gwapo? Tama naman, totoo, naalala ko. Walang adik na maganda at saka gwapo. Kasi nga, nagingiwi. O, tingnan nyo yung picture ni First Lady nung kabataan niya at saka ngayon. Malayo, di ba? Tingnan mo si Pangulong Marcos, nung hindi siya presidente, press na press siya. Ngayon, naging presidente, up-press na siya. Bakit? Dahil sa marami na sa kanyang iniintindi. Alam mo, hindi na tayo magpapaliwanag kasi mahabang paliwanag yan. Mahabang paliwanag yan, mga kaibigan. Ganito yan. Yung paggagamot. Anyway, medical term na yan, hayaan na natin. Balik tayo sa military camp. Ang ginagawa ko lang, mga kaibigan, lalo na yung walang alam sa batas, banat ang banat. Normally, pag pumasok ka ng military camp, you follow their protocol. You follow their security aspect. Hindi po pwedeng yung sundin niya kasi within the camp niya, parang bakuran mo ba? Bakuran mo, papasukin mo ang isang bakuran nang hindi ka malang gumalang. Ay talagang mali yun, di ba? Mali yun. Ngayon, anong mali ko doon? Ang tinanong ko, nasaan ang basihan nyo para harangin nyo ako? Lahat ba ng pisyoner, inaharang nyo na tulad sa akin? Hindi, di ba? Pero bakit? Mayroon akong score na MPBI pa tuloy ang dating ko. Ha? Pero ang tanong ko ngayon, asan ang basihan ninyo? Yun ang tanong ko lang. Kung mapakitaan nyo kayo ako ng basihan na military rules and regulations na covered at saka naka-specific yung pangalan ni Mitran, susundin ko. Sundin ko. Pero dadaling ko sa legal kung tama ba yung ginagawa nila. Ha? Ang tanong ko lang naman simple, ano ang basihan ninyo?